Good morning. Ayan. Salamat sa Panginoon. Okay, tayo po'y magsisimula na. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, kami po'y papasalamat. Dinadakila ka namin, Lord, sa umagang ito na aming ipinapahayag, Panginoon, ang aming mga buhay sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil kayo ang siyang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran, Panginoon. Salamat, Lord, sa biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin. Kanina pa lamang, Panginoon, ay kami nagagalak na, Panginoon, dahil sa inyong pagpapala, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, dalangin namin, Panginoon, na kayo ay aming mapapurihan, Panginoon, nabigyan ng karangalan sa aming buhay, Panginoon, na kayo ay siyang aming pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso, Panginoon, at kaisipan, Lord. Kaya sa umagang ito, Lord, kung ano man ang aming mga pagkukulang, ay kami po ay humihingi sa inyo ng kapatawaran, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ng malinis na puso at kaisipan sa mga oras na ito, Panginoon. Kayo ang siyang aming dinadakila, Panginoon, sa umagang ito. Kaya dalangin din namin, Panginoon, na kayo ang siyang kumilos patuloy sa aming mga pastor, Panginoon. Kay Pastor Jesse, Pastor Arnel, Pastor Jimmy, Panginoon. Salamat, Lord, dahil kayo ang siyang patuloy na gumagabay sa kanila, nagbibigay ng sapat na kakayahan, Panginoon, upang sila ay magamit nyo sa iglesyang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat mensahe na binibigay nyo po para sa kanila, na maipahayag nila, Lord, sa amin, sa bawat isa, Panginoon, ng inyong mga salita, na kung saan, Panginoon, ay siya ang kayo ang nagbibigay ng mensahe, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa anointing na patuloy nyo binibigay sa kanila, Panginoon. At dalangin din namin, Lord, ang inyong pag-iingat para sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Kung ano man, Lord, yung kapangailangan na meron sila, we ask for your provision, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, na ingatan ang kanilang mga pamilya, lalo na, Lord, sa kanilang mga kalusugan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil andyan kayo, Panginoon, na patuloy na tumitingin at gumagabay sa kanila, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa bawat pamilya na binigay niyo po para sa kanila, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na patuloy po silang humawak sa inyong mga salita, Panginoon. Alam po namin, Lord, na hindi po sila exempted, Panginoon, sa kung ano man yung mga dinadaanan ng bawat isa, Panginoon, ay nandun rin, Panginoon, na kasama sila, Panginoon. Dahil kami ay pinag-isa mo sa iglesyang ito, na kami ay nagkakaisa, Panginoon, na handang magtulungan, Panginoon, sa paraan na ninanais niyo, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa aming mga pastor, Panginoon. At ganoon din, Lord, patuloy din namin tinataas sa inyo ang iglesyang ito, Panginoon. Lalo na, Lord, sa mga pagpaplano sa buwan na to at sa susunod na buwan, Lord. Lalo na, Panginoon, yung nalalapit na kids camp, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ngayon pa lamang, Panginoon, bigyan nyo na ng kakayahan, kaalaman, direction, Lord, ang namumuno sa mga kabataan na ito, Panginoon, mga bata, Panginoon. Sister Debbie, Panginoon, at buo ng children's team, Panginoon. Salamat, Lord, dahil nandun yung kanilang desire na maglingkod sa inyo, magpagamit, Panginoon. Kaya sa kanilang pagpaplano, Lord, bigyan niyo po sila ng wisdom, Panginoon. At sa mga bata, Lord, ay dalangin namin, Lord, ang kanilang kalusugan, Panginoon, pag-iingat nagmula sa inyo, Panginoon. At sa darating na kids camp, Panginoon, ay mas madagdagan, Panginoon, yung kanilang mga kaalaman, Panginoon. Maging sa kanilang murang edad, Panginoon, ay namumulat sila na kayo ang siyang Diyos na tapat, Panginoon, maging sa mga bata, Panginoon. Kaya salamat, Lord. We ask for your provision, Panginoon, para sa camp na ito, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng mga bumubuo ng children's team, Panginoon. At maging ang mga magulang, Panginoon, nandoon yung kanilang pagtitiwala na
idako sa lugar na to, Panginoon, ng kanilang mga anak. Kaya maraming salamat, Lord. Ganon din, Lord, tinataas din namin sa inyo ang youth camp, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, ay ipuin nyo na ang bawat puso ng kabataan, Panginoon, na maging excited sila, Panginoon. Yung excitement sa kanilang mga puso, Panginoon, ay magningas, Panginoon. Dahil na kung saan, Panginoon, sa mga nagdaang camp, Panginoon, ay na-experience na nila, Lord, kung gaano kasarap, Panginoon, yung mawalay sa bawat pamilya at harapin, Lord, yung kanilang mga sarili sa pagkakataon ng malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Kaya sa pagkakataong itong muli, Lord, ay muling mag-init ang kanilang mga puso, Panginoon. Yung desire na makasama muli sila sa camp na to, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, ang provision, Panginoon, sa bawat individual na kabataan, Lord, na sila po'y makasama namin sa camp na to, Panginoon. At makasama sila, Lord, at muli ay ipahayag ang kanilang damdamin, Panginoon, sa inyo, at magkaroon ng panibagong pagpaplano sa kanilang buhay na kung paano mo sila magamit, Panginoon, sa paraan na ninais niyo, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, sa pagpaplanong ito, Panginoon, ang bumubuo ng youth team, Panginoon, kay Ali, Panginoon, kay Pay, sa buong team, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng wisdom, Panginoon. Direction, Lord, kung ano yung kanilang dapat gawin, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, ang provision financially sa kanila, Panginoon. At kalakasan, Lord, physically, Panginoon. Salamat, Lord, dahil doon yung desire nila na handang maglingkod sa inyo at paggamit, Panginoon. Kaya sa darating na camp, Panginoon, ay kumilos ka, Panginoon, sa bawat kabataan, Panginoon, o sa bawat individual, Panginoon, na sasama, Lord. Dalangin din namin, Lord, ang inyong pag-iingat, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, ay nandoon na, Panginoon, yung pag-iingat na nagmumula sa inyo, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa nalalapit na camp, Panginoon. At dalangin din namin, Lord, na kayo siyang kumilos sa aming iglesia, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na kung saan kami ay patuloy na nagkakaisa, na merong iisang layunin, Panginoon, na nandoon, Panginoon, patuloy na ipahayag ang aming pag-ibig sa isa't isa, Panginoon. At nandoon ang pagkakaisa, Panginoon, na kami ay magpagamit, Panginoon, para sa iglesyang ito, Lord. At kung ano man, Lord, yung mga pagpaplano ng iglesyang ito, Panginoon, sa pamumuno ni Pastor Jesse, Panginoon, nandoon, Lord, ang aming pakikiisa, Panginoon. Dahil kayo ang siyang Diyos na buhay, na patuloy na gumagabay sa aming iglesia, Panginoon. Kaya kami ay naniniwala at nagtitiwala, Panginoon, ang aming pagkakaisa, Panginoon, ay nandiyan kalakip ng ang inyong pag-ibig, Panginoon. Kaya sa iglesyang ito, Lord, dalangin namin na kung ano man ang pagpaplano ninyo para sa amin at para sa syudad ng Olongapo, Panginoon, kami ay nakikiisa, Panginoon, para sa layunin ng iglesyang ito, Panginoon. Salamat sa pag-ibig ninyo, Panginoon. Salamat sa provision niyo, Panginoon. At salamat din, Panginoon, dahil may purpose ka, Panginoon, para sa amin, para sa syudad na to, Panginoon. Kaya kung ano man ang ninanais niyo, Panginoon, patuloy niyong ibigay ang wisdom, Panginoon, para sa aming pastor, Panginoon, ni Pastor Jesse, Lord. Kaya salamat, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan niyo na kami ay magalak, magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. Kaya may binabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, sa mga ginagawa mo sa aming buhay. We give you praise this morning. Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming bansa.
At hinihiling namin ang iyong pagpapala sa aming bansa, Panginoon. Kayo po ay kumilos sa aming bansa, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Lord, pinapanalangin namin ang aming mga leaders, ang aming presidente, the national government, Panginoon, maging ang mga local government officials. And we pray for their salvation, Lord God, in the name of Jesus. Magpalain mo po sila, Panginoon, yung mga government officials na naniniwala at nagtitiwala sa inyo, Panginoon. We lift them up and we ask that you would strengthen them, Father God. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa kanilang buhay. Salamat po, Jesus, sa ginagawa mo sa aming kalagitnaan, sa aming bansa. We give you praise, O God. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang Olongapo City. Pour out your Spirit on this city, we ask, O God. Kayo po ay kumilos sa aming bansa, sa aming syudad, Panginoon. Ito ang aming hinihiling, Lord. Salamat po, Jesus. And Lord, we pray for the Church of Olongapo City. Pag-isahin mo po ang bawat mga churches, yung mga pastors, Panginoon, and congregations, na kami ay maging magkaisa kami lahat, Panginoon, upang ihayag ang iyong kingdom in this city. Father, we give you praise. We give you worship today. Salamat po, Jesus. Mga kapatid, please join hands. At sa inyong paghawak-hawak kamay, panalangin po natin ang bawat isa this morning. Panginoon, na nananahan sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy mo kaming pagbuklo din, Panginoon, bilang isang pamilya, bilang isang sambahan sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Sige po, magandang umaga po. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Sige po. Sige nga po, palakpakan pa po natin ng mas malakas ang ating Panginoong Diyos ngayong umagang to. Yes. Handa na po ba tayong magpuri ngayong umagang to? Ayun eh. Amen. Amen. Yes, ngayong umaga po, medyo lang tayo, medyo onting, ayun na naman ako madaldal ako May triathlon po tayo ngayon sa SBMA. And na-inspire ako sa kanila kasi yung mga siklista natin, tama ba? Yung mga nagbabike sa atin, talagang nag-exercise sila bago mag-start. So naisip ko, sabi ko, parang dapat yata nag-stretching din tayo bago tayo magpuri sa Panginoon. Sige nga po, medyo itaas natin ang kamay natin dalawa. Tapos medyo stretch natin. Salamat, Panginoon, sa umagang to habang tinataas natin kamay natin. Salamat, Panginoon, dahil buhay kami para magpuri sa iyo, Panginoon. Sige nga po. Sige, palakpakan po natin ating Panginoon Diyos. Yan. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Sige po. Po, ulitin po natin yung kakantayin namin ha. Sundan nyo kami. Whoa, oh, oh. 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 To the amazing one, to the unchanging one. Lift up the
the music. Praise Him in all of the nations. Praise Him with all of creation. We praise Him, we praise Him. Praise Him with all of your hearts and praise Him in this generation. Jesus, the light of salvation. We praise Him, we praise Him. Oh, 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 Papalakpakan natin muna ating Panginoon Diyos ngayong araw na ito. Salamat Panginoon sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, patuloy na iniimbitahan ka namin, Panginoon, sa pagpupulong namin na ito, Panginoon. Dahil lahat ng ito, Panginoon, ay wala kapag wala ang iyong presensya, Panginoon. Sige, Church, patuloy tayong manalangin. Patuloy nating hingin ng presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Yes, Lord God. Panginoon, salamat, Panginoon, sa hininga ng buhay, Panginoon, sa iyong presensya na laging gumagabay sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa walang hanggan na iyong pagmamahal sa amin, Panginoon.
hihigit, Panginoon. Walang hihigit sa iyo, Panginoon. Walang hihigit at papantay, walang katulad, ikaw ang pag-asa. Sa presensya mo, aking nadama, Panginoon. Aking nadama, tamis ng pag-ibig, kung saan malaya, walang pangamba. Sa presensya mo, Banal na Espiritu. banal na Espiritu, maghari ka, dumaloy at manahan pa. Walhati mo ang siyang nais ko, lukubin mo ng lisensya mo. Banal na Espiritu. Banal na Espiritu, maghari ka, lumaloy at manahan pa. Walhati mo ang siyang nais ko, lukubin mo ng lisensya ko. Ng presensya mo. Banal na Espiritu. Ang presensya mo. Halina. Halina't damhin mo kaniyang presensya nang maranasan walhating kabutihan. Halina't damhin mo kaniyang presensya nang maranasan walhating kabutihan. Halina't damhin mo kaniyang presensya nang maranasan walhating kabutihan. Halina't damhin mo kaniyang presensya nang maranasan walhating Ganito mga boses lang natin. Banal na Espiritu. Banal na Espiritu, malalim ka, lumaloy at manahan pa. Walhati mo ang siyang nais ko, lukubin mo ng presensya. Muli pa po, Banal na Espiritu. Banal na Espiritu, maghari ka, dumaloy at manahan pa. Walhati mo ang siyang nais ko, lukubin mo ng presensya mo. Sambahin ka.
tayo, Panginoon. Para sa iyo. Kahit ngayon pa lang, Panginoon. Kahit ngayon pa lang, ibigay ang lahat. Pagkat ikaw, Jesus, pagkat ikaw, Jesus, pag-ibig ay sapat, sambahin ka. Sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka. Sambahin ka. Sambahin habang pa. Come on, church, sambahin natin ang Panginoon. Sambahin ka. Sambahin ka. Sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka. Sambahin ka. Sige po, hayaan natin na ang mga boses natin na marinig ang Panginoon. Sambahin ka. Come on, church, sambahin natin ang Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka. Sambahin ka, Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, sa iyong buhay na binigay, Panginoon. At nararapat lamang, Panginoon, na ibigay namin lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa iyong pangalan, Panginoon. Muli, Panginoon, hayaan mo kami na awitan ka sa huling pagkakataon, galing sa aming puso, Panginoon, ng pagsamba. Muli pa, church, sa huling pagkakataon. Sambahin ka. Sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka. Sambahin habang panahon. Salamat, Panginoon. Muli po, palakpakan po natin ang Panginoon Diyos sa kanyang kamatayan. Maaari na po tayo po. Morning po. Hallelujah. Ganda ng umaga natin So yung mga announcements po natin ay as usual, mga gadgets po natin please place on silent mode. Our services are on YouTube. Yung concert po hindi pa available dun sa mga nagtatanong, hindi pa po available yung edited video, so siguro within a few weeks. As soon as malaman ko yung kompleto na po yun, we will announce and see how we can make it available. Hindi naman po natin ibebenta yon. It's just that maraming paraan para ma-avail yung video. So we'll talk about that as soon as I get the edited video nung concert. Our website is churchoftherisenchrist.net. And doon po makukuha natin yung ating mga information as well as our podcast. Sunday service every in the morning, 8 to 9:30, Tagalog service. In the evening, mamayang gabi po, is our English service from 6 p.m. to 8 in the evening. On Wednesday night po, meron pa rin tayong teaching regarding prayer.
So please meet us here on Wednesday, 7 p.m. to 8:30 in the evening for a word on prayer. On March 28, magkakaroon po ng Zumba event. Tayo po ang host, pero gaganapin po sa Harbor Point Ayala Mall Activity Center. And this will be on March 28, 5 p.m. to 7:30 p.m. And yung purpose ng ating event is to help raise funds para sa ating darating na youth camp. So kung mahilig kayo mag-Zumba, gusto niyo mag-exercise, join them. Sabihin ko sana join us, pero join them. Pero we'll be there of course. Hindi ako Zumba, ako yoga ako eh. Ito yung, so yun po, sa March 28, 2015, 5 p.m. to 7:30 at the Harbor Point Activity Center. Tickets are only 100 pesos and this will help us fund our youth camp. Believe it or not, we've sold over 150 tickets already. God is good. Amen po. And the ironic thing about it is mostly mga unbelievers ang bumili. So I'm challenging you to get some tickets. Sabagay, hindi pa naman kasi pina-available dito. Pero the tickets are now available here at CRC at 100 pesos. And I think you get a drink. Tubig. Tubig, no? Magbaon kayo ng tubig, libre yun. Then may kasamang isang boteng tubig just for your, yata. Huwag kayong maningil sa amin kung sakaling walang dumating. Magdala na lang po kayo. Pero the 100 pesos will help us fund our youth camp. Now, speaking of our youth camp, it is on April 9 to 11. Ito po ay sabi ko international. Ito po ay sa Mexico, Pampanga. And registration fee is 1,500 pesos. And this will include everything they need sa camp, including a t-shirt and all of their food and everything, absolutely everything needed for the camp, inclusive in the 1,500 pesos. And maging yung kanilang bedding, di na sila kailangan magdala ng kumot, pillowcases or anything. Kompleto na po yun. So that will be on April 9 to 11. That is 3 days and 2 nights. Mark the calendars, especially mga youth, and pray about it. Mga magulang, please join us in this endeavor to raise good and godly kids for God. Amen. So let me call on Pastor Arnel. Okay, thank you very much. Magandang umaga po. Good morning. Ayan, okay. Ayun. Dito sumasagot yung mga bata. Ang sarap marinig na sila ay nagre-response, okay? So ngayong umaga po, meron po tayong isang bisita na nakasama natin ngayong umaga. And I would like to call Irene Eclarinal. Nais po namin kayong i-welcome and ipag-pray din, of course. So Irene Eclarinal, ayan. Ayan. Yan, sinamahan po siya ni Nanay Pasita. Salamat po sa pagdalo and welcome para po sa inyo yan. And also may card po kami para sa inyo. Yan. And nice ka namin i-welcome dito sa aming church. And we pray na ito po ay maging makabuluhan sa iyong buhay ang church na ito. And nice namin ipag-pray. So church, ito natin mga kamay sa Kanya. Tanda ng pagkakaisa at idalangin po natin. Panginoon, isa pong karangalan na makasama po namin si Irene, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Sapagkat alam po namin na kung paano mo kami minahal, ay ganoon din ang pagmamahal mo sa Kanya. Katunayan, meron kang plano sa buhay niya, sa kanyang pamilya, Panginoon. At ang umagang ito ay napakaganda sapagkat ikaw ay kanyang makakatagpo. Dalangin po namin na siya'y magkaroon ng personal na kaugnayan sa iyo, Panginoon. Na ikaw, Jesus, ay maghari, maging Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Lord, bilang iglesia, bilang pamilya, gamitin mo po kami upang daluyan ng iyong pagpapala sa buhay po ni Irene. Lord, maraming salamat po. Tinataas po namin siya muli sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Yan, okay. So ngayon po, meron po tayong children ministry. So mga bata, ages 4 hanggang 12, syempre, tumayo na sila. At nandun po si Teacher Leo and Dale para po sila ay turuan.
Yan. Amen. So, hintayin natin silang makaakyat. Kamusta po tayo ngayong umaga? Mabuti. So, kanina nung nakatayo ako doon, tinitignan ko po tayo bilang isang pamilya, bilang isang katawan ng ating Panginoong Hesus. And alam nyo, nung mga nakarang araw, habang ako'y nagda-drive, I realized na yung iglesia po, yung church, ay napakahalaga talaga sa buhay ng isang tao. Lalo na tayong mga Kristiyano. Minsan hindi natin nare-realize kung gaano kahalaga ang iglesia. You know, the moment pa lang na marahil ikaw ay isisilang, marahil yung mother mo humingi ng panalangin sa mga mananampalataya. Na ikaw ay maisilang ng maluwalhati, malusog, di ba? So sa pagsilang pa lang, nandun na ang iglesia. At nung ikaw ay lumalaki na, ikaw ay dinedicate or inalay sa Panginoon. So yung magulang mo, kinailangan ng iglesia, lumapit sa iglesia, Pastor, nais po namin i-dedicate at nag-imbita ng mga kapatiran para makiisa sa gawain ito ng pagtatalaga. So nung bata ka pa lang, nandiyan na yung iglesia. At nung ikaw ay lumalaki at nagkamulat ka na, nakilala mo si Jesus sa buhay mo dahil may nag-share sa'yo na isang mananampalataya na umaten sa church. At nung ikaw ay lumalaki, nagkamulat ka na, may mga pagsubok kang dinaraanan. Marahil ikaw ay isang estudyante. Humingi ka ng prayer request, di ba? Nag-ask ka ng prayer sa church para ikaw ay makapasa sa school, makapasa sa anumang haharapin mo. At nung natapos ka na sa pag-aaral mo, sa college, ganun din, nag-ask ka ng prayer, kinailangan mo ng kasama, kinailangan mo ng kapatiran sa church. Nandiyan palagi ang church. Pag may problema ka, lumalapit ka sa church, sa mga kapatiran. At yung kailangan mo na maghanap ng trabaho, nag-ask ka ulit ng prayer. Pastor, kailangan ko ng prayer, naghahanap ako ng trabaho. At ikaw ay nagkaroon ng trabaho, ikaw ay pinagpala ng Diyos. At ikaw ay nakabili ng bahay, nakabili ng sasakyan. Kinailangan mo pa rin ng church dahil nais mong ipa-dedicate o ipa-bless tong bahay mo, itong sasakyan mo. Di ba? So, habang ikaw ay nabubuhay, nandiyan palagi ang church. At kahit sa mga pagsubok, pag ikaw ay may sakit, lumalapit ka sa church, sa iglesia. Napakahalaga. At hanggang sa kamatayan, halimbawa, tayo ay nasa banig na ng karamdaman at malapit na dumating ang ating pag-alis. Sino pa rin ang kailangan mo? Ang iglesia, ang church, di ba po? Hanggang sa tayo ay tinawag na ng Panginoon. Yung mga naiwan mong mga minamahal sa buhay, church pa rin ang pinuntahan sapagkat gusto nilang magkaroon ng service para sa'yo. So isipin mo, magmula nung pinanganak ka hanggang sa kamatayan, karamay mo ang church. Pag sinabi kong church, ay yung mga mananampalataya, tayo. At ang ulo ng church ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang Diyos natin. So, minsan binabaliwala natin ang church. Minsan pag okay tayo, andyan lang yung church, saka na yan. Pero hindi natin nare-realize na itong iglesia na ito, itong church na ito, na ang ulo ay ang Panginoong Hesus, ang Diyos, ay kailangan natin bawat sandali ng ating buhay. Nakakalungkot isipin, ang mga tao minsan babaliwalain nila ang church, pero pag dumating na sa pangailangan, sa pagsubok, sa karamdaman hanggang kamatayan, church pa rin ang kanilang lalapitan. So, hindi po natin kailangang baliwalain talaga ang church. Si Jesus, namatay siya para sa atin. Binigay niya ang kanyang buhay sapagkat napakahalaga natin. Pag sinabi kong church ay yung iglesia, yung pamilya, yung komunidad natin, napakahalaga. Sabi nga, walang nabubuhay para sa sarili lamang. Nabubuhay tayo para sa isa't isa. Kailangan ko kayo, kailangan nyo ako, kailangan natin ang bawat isa. Yan po ang iglesia. Na dapat ay minamahal natin ng ganun-ganun na lamang sapagkat minahal ng Panginoong Hesus ang iglesia. Sa ayaw at sa gusto mo, ang iglesia ay kailangan mo. At hindi mo lamang kailangan
kailangan ka rin ng iglesia. Kailangan ka ng iglesia. Ito pong buwan ng Marso, sa panguna po ng ating senior pastor, Pastor Jesse, ay pinahayag niya po yung ating tema sa buwan na ito. Yun ay building community. Building community. So ito po ang tema natin. Ang ibig sabihin ay pagbubuo o pagpapalakas, pagpapatatag o pagpapalago ng komunidad ng mga mananampalataya. Tayo po ay community of believers and we are a church. So ito po yung ating tema sa buwan na ito. Titingnan natin kung gaano kahalaga to. Titingnan natin kung paano tayo makikilahok, paano tayo makakapag-participate. Ano ang ating bahagi? Yan po ang ating titignan sa mga darating na linggo. Ang layunin po natin, sabi dito, maunawaan ng bawat isa ang pangangailangan na italaga ang ating sarili. So makita natin the need to devote ourselves, iukol ang ating sarili. Ibig sabihin ng iukol, bigyan ng panahon, bigyan ng prioridad ang iglesia sa pagbubuo o pagpapalakas nito. At makilahok to participate. Ibig sabihin ng participate, makisama, makibaka, makipag-ugnayan sa pagpapalago nito. Na-share minsan ni Pastor Jesse na pwede tayo magsama-sama dito sa isang lugar, pero kung hindi po tayo nakikibaka, nakikipag-ugnayan, hindi po rin tayo matuturing na matibay na komunidad. Sapagkat ang isa sa mga katangian ng isang matibay na komunidad o iglesia, hindi lamang sila nagsasama-sama sa isang lugar, kundi meron silang pagkakaisa sa puso't isipan, sa layunin, at ang bawat isa ay nakikibahagi. Kaya mahalaga na ang bawat isa sa atin dito ay hindi lamang papasok at lalabas, kundi makita mo ang kahalagahan at ikaw ay makisama, makibaka, makipag-ugnayan sa pagpapalago, pagpapalakas ng iglesia. Amen? Kailangan makita natin ang pangangailangan. Kailangan makita natin na kailangan ako ng church, kailangan ko ang church. Unless makita natin ito, hindi tayo mauudyok na gumawa. Hindi tayo mauudyok na makilahok. Kailangan natin makita yung pangangailangan, necessity. Alam niyo yung mga bagay sa ating paligid, na-invento yan dahil sa necessity, sa pangangailangan. And sa church, kailangan makita po natin ito. Kasi kung hindi natin nakikita, then ano lang tayo, attendee lang tayo, kaya wala tayong hakbangin. Pero kapag nakikita natin ang pangangailangan na meron akong bahagi, kailangan ko ang church, kailangan ako ng church, then dun tayo nakikilahok. So kailangan natin makita ang pangangailangan, ang kahalagahan ng paglahok natin sa pagbubuo at pagpapatibay ng iglesia. Alam niyo kung bakit? Kung hindi, isang araw, yung iglesia natin o yung grupo natin ay unti-unting manghihina at tuluyang mawawalan ng lakas at yung kaaway tuwang-tuwa. Yun ang gusto ng kaaway. Na yung iglesia mawalan ng lakas, ng kapangyarihan, ng silbi. Minsan, ang church, nagsasama-sama lang tuwing Sunday. Pero walang lakas, walang kapangyarihan. Ang diablo tuwang-tuwa. Yun ang gusto niya. Kahit magsama-sama tayo, as long as wala tayong lakas, wala tayong nagagawa. Kaya kailangan makita natin ang kahalagahan ng pakikilahok ng ating mga bahagi. Nakakapanghinayang kapag ang iglesia ay mawawala ang kapangyarihan o ang lakas nito o ang pagiging epektibo nito bilang komunidad. Ang church ay isa sa pinakamatibay na samahan. Ang church dapat, sapagkat ito ay tinatag ng Panginoon at ang Panginoon ang pundasyon nito, siya ang ulo. So therefore, wala na dapat tatatag pa dito. Pero nakakalungkot, may mga churches na nabubuwag, may mga churches na walang kapangyarihan. Bakit kaya? Samantalang ang pundasyon nito ay ang Panginoon, ang kanyang salita, at si Jesus mismo ang ulo natin. So dapat tayo yung pinakamalakas at pinaka-epektibong samahan, komunidad sa balat ng lupa, ang iglesia.
Pero hindi po ito nangyayari, alam natin. But, maaari po itong mangyari na tayo ay tunay na maging malakas. Sabi nga ni Jesus, that the gates of hell will not prevail against it. Sa mga tao, sa mga komunidad na si Jesus ang Panginoon. At kapag ito ay nagiging ordinaryong grupo lamang, ang ibang mga tao, ibang outsider, hindi sila na-impress sa church. Ay, ano lang yan, fellowship lang yan, samahan lang yan, ganun din yan. Pero hindi dapat ganun ang kanilang nakikita. Dapat ang iglesia ay tunay na malakas, epektibo. At alam nyo, isa sa mga nagbibigay ng lakas at tagumpay sa isang komunidad ay yung pakikibahagi o pakikilahok ng bawat miyembro. Bawat isa sa atin. Kapag tayo ay may participation, nakikilahok tayo, dahil nakita natin yung pangailangan, doon lumalakas. Bagamat may mga namumuno, may tinawag na leaders. May pangunahin tayong leaders po dito. And then, subalit, bawat miyembro pa rin, sa bawat miyembro pa rin nakasalalay ang malaking bahagi ng pagbubuo o pagpapalakas ng komunidad. Di ba po? Kahit magaling ang leaders, kapag yung miyembro ay hindi sumusuporta, hindi kumikilos, anong silbi ng magaling na leader? Subalit kung magaling ang leader at magaling din yung miyembro, gumagawa, ang resulta, malakas, makapangyarihan ang iglesia. At dahil dito, naluluwalhati ang Panginoong Diyos. Kaya minsan pa, sabi doon, malaking bagay nakasalalay sa miyembro ng pagbubuo o pagpapalakas ng iglesia. Sapagkat ang komunidad ay binubuo ng marami. Kaya sabi ni Pastor Jesse nung first Sunday nung tinalakay itong tema na to, yung word na all, lahat. Bawat isa sa atin, there's power sa marami. So hindi lamang po kami, hindi lamang ilan, kundi lahat po tayo sa kabuuan. Kaya napakahalaga na makibahagi o makilahok ang bawat isa. So hinahamon ko po kayo, wag lamang tayong manood at wag sabihin na, ay hanggang dito lamang ako, sila lamang yan. Basta tuwing linggo, nandyan lang ako upo. Hindi po, meron kayong bahagi, meron kayong lugar sa iglesia. Ikaw ay miyembro at ikaw ay bahagi at ikaw ay mahalaga. Sino ka pa man, mahalaga ka sa Panginoon. Tinalakay din ni Pastor Jesse one time na bawat isa sa atin likas na maghanap ng pagmamahal, pagpapahalaga, pagtanggap, at lugar na kung saan tayo ay napapabilang. Yun yung sense of acceptance na kung saan yung lugar na yun ay merong pag-ibig, na yung lugar na yun ay merong kang bahagi, napapabilang ka, isa kang pamilya. Kaya nga dito, we try our best na iparamdam talaga na tayo ay pamilya. Sapagkat bawat isa sa atin, hinahanap ito. Di ba? Ikaw, ayaw mong pumunta sa isang lugar na walang pag-ibig. Ayaw mong pumunta sa isang lugar na hindi ka tinatanggap. Ayaw mong pumunta sa isang lugar na palagay mo hindi ka napapabilang doon. You want to go to a place o sa isang samahan na kung saan nararamdaman mo ang pag-ibig. Nararamdaman mo ang kahalagahan mo. Ikaw ay pinapahalagahan. Ikaw ay kabilang. Ikaw ay tanggap. Ang mga bagay nito ay dapat sa ating komunidad ay napapanatili natin. Meron nito sa atin. Kaya nga lamang kailangan natin panatilihin at pagyamanin. Dapat hindi tayo nagkukulang dito. Sapagkat sa oras na mawala itong mga bagay nito, ikaw o ako ay magsisimulang maghanap sa ibang lugar na siyang nagiging dahilan kaya lumalayo ang isang miyembro hanggang sa siya ay manlamig at kalaunan ay hindi na nagpapatuloy dumalo sa iglesia. Simple lamang, nagsimula sa hindi niya naramdaman yung pag-ibig, para bang out of place siya. Para bang, ay sila lang ata ang tanggap doon. So mamaya tinamad ng umaten, nanlamig na hanggang sa wala na sa church. Pero hindi dapat ganoon. Naalala ko isang brother, pinalo up siya at natuklasan, sabi nung kapatid na ito, pag umaten ako ng church, parang doon lalo akong nadidepress,
para lalong lumalaki ang aking problema. Nung narinig ko yun, na-challenge po ako. Unang-una, bakit kaya na pag umahatan siya ng church, siya ay nadidepress? Dapat hindi, di ba? Pero bakit kaya? The more na umahatan siya sa church, parang the more na nadidepress siya at para bang lumalaki pa ang kanyang mga problema. Sa isang banda, hindi dapat ganon. Pero ang question ko rin sa sarili ko, bakit kaya? Kung nagawa ko kaya yung bahagi ko, kung nasamahan ko kaya siya, kung siya kaya ay aking nagabayan o kaya na somehow na iparamdam ko sa kanya na ang church ay lugar na kung saan pwede kang lumakas, ma-set free. Mag-iba kaya yung kanyang pakiramdam? So isang challenge to sa iyo at sa akin, ikaw bilang miyembro, kapag umatan ka ng church, dapat maging bukas ang iyong isipan na pupunta ka dito para lumakas, tumanggap. At the same time, ikaw ay magbibigay din. So, ang hamon sa atin ay tignan ang ating sarili at tignan din ang ating kapwa. Pero nakakalungkot na kapag yung kapatiran natin ay hindi nagpapatuloy dahil sa hindi niya naramdaman yung pag-ibig, hindi niya naramdaman yung pagtanggap, yun ang nakakalungkot po. Kung kaya tungkulin natin na ipadama at ipaalam sa bawat isa, hindi lamang ng mga leader, kundi bawat miyembro ang tunay na pagmamahalan, pagpapahalaga, pagtanggap at maramdaman na tayo ay kabilang sa pamilya o komunidad. Inuulit ko yung mga bagay na sinare ni Pastor Jesse para lalo po nating maalala na sabi niya, hindi namin pwedeng puntahan lahat. Kasi minsan pag closing prayer pa lang, song pa lang, yung iba nakakalabas na. Pero kung may mga kapatiran doon na nagkakamay, kumakamusta sa ibang kapatiran, umaabot na rin yung pag-ibig sa kanila. So bawat isa, ginaganap yung kanyang tungkulin na extend yung ating pag-ibig sa isa't isa. Then walang ma-out of place, walang makakaramdam na hindi ata ako mahalaga, wala ata akong may tutulong, may bahagi sa iglesia. Pero hindi, lahat po tayo. Kaya nga hindi lamang po leader, kundi bawat miyembro, meron po tayong bahagi. Tungkulin natin na ipaalam sa bawat isa yung pag-ibig, pagmamahalan, pagpapahalaga, that we value one another. Mahalaga ka. Huwag mo sabihin na miyembro ka lang, ordinary yung miyembro. Hindi po, mahalaga ka. Brother, kailangan ka namin, kailangan mo ang church. Narito tayo, narito kami. Kaya madalas yung mga taong kinakaunselan ko, dinidisciple ko, matapos ko silang ipag-pray, alam nyo, sinasabi ko, ipag-pray mo ako. Ipag-pray mo ako. Kasi gusto kong ipakita sa kanila, iparamdam sa kanila, na hindi lang kaming mga pastor ang dinidinig ng Panginoon sa panalangin o kaya may karapatang manalangin, kundi kayo rin. When you pray, ibig sabihin, kailangan ka namin, mahalaga ka, may bahagi ka. Kaya yung mga kinakaunselan ko, dinidisciple ko, pagkatapos nilang manalangin, na-realize nila, ay, meron din pala akong maibibigay kay pastor. Kailangan din pala ako ni Pastor Jesse, Pastor Arnel, Pastor Jimmy, or sino man. Totoo po yun. Bawat isa sa atin ay napakahalaga. Yung pagtanggap, yung pag-ibig, yung sense of belonging, dapat po ay mapapanatili natin yan sa ating iglesia. Dapat po natin yung pagyamanin. Sapagkat kung hindi, maaaring yung ibang miyembro ay hindi na magpatuloy. At yan po ang hindi maganda. Yan po ay hindi nais ng Diyos. Kaya ang Panginoong Jesus, inibig niya ang lahat. Kaya sabi ng Panginoon, tanggapin niyo ang bawat isa. Patawarin niyo ang bawat isa. Ano man ang kahinaan. Tayo ay hinahamon na tumugon sa panawagan na tayo ay makipag-participate. Isipin niyo, ay hindi magagawa lahat ni Pastor Jesse. Kaya gagawin ko yung iba. Ay hindi kayang kamayan ni Pastor Jesse yung lahat. Ito, kakamayan ko yung itong bagong miyembro na to na maaaring hindi niya nararamdaman. So, maaabot natin ang lahat. So, makiramdam po tayo lahat. At kapag ganun pong ginawa natin, may epekto po. Meron pong resulta. Gusto ko pong tunan natin ng pansin, Ephesians chapter 4:16. Ephesians chapter 4:16. Sabi dito, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang pastor o ang ilan lamang, hindi, ang sabi doon,
At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Sino yung bawat bahagi? Bawat isa sa atin. Kapag ikaw ay narito, tinanggap mo si Jesus, tinalaga mo ang buhay mo sa Kanya, at tinalaga mo rin ang buhay mo dito, ikaw ay bahagi. At sabi dito, at kung maayos na gumaganap, ibig sabihin, ginaganap mo yung tungkulin mo. Kita mo ang resulta. Ang buong katawan, ang buong iglesia, ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So ganun lang kasimple, di ba? Makikita natin. Hindi nakasalalay lagi sa leadership. Hindi nakasalalay palagi sa ilan lamang, kundi bawat bahagi. Sino ka man, ikaw man ang pinakabagong miyembro o lumang miyembro. Sabi doon, kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas. Kapag ang isang komunidad ay malakas at lumalago, walang sino man ang nais umalis. Sa halip ito ay makapag-iinganyo pa na manatili ang iba. Di ba? Napakasarap. Sa isang iglesia, kapag ito'y lumalago, lumalakas, merong pag-ibig, walang ayaw umalis. Walang aalis. Kung may umalis, mamimiss nila ang church. Kaya yung iba, talaga sabik na umaten sa church. Dahil alam nila sa loob ng iglesia, naroon ang pamilya, naroon ang kaagapay, naroon ang kasama. Yan po ang komunidad ng mga mananampalataya, ang iglesia. Kaya, pahalagahan natin, mahalin natin. Katulad ng isang katawan natin, walang sino man ang nagpapabaya sa sariling katawan. Sa halip, ito ay minamahal natin, inaalagaan, pinoprotektahan, iniingatan. Yung iba, pinapaganda, di ba? Pinapanatiling malusog. Kasi mahal natin ang ating katawan. Gusto natin maging maaya ang ating itsura, di ba? Binibigyan natin ito ng panahon, pansin. Yung iba, masyadong di ba? Balidoso sa katawan. Mahal na mahal nila ang katawan. Alam nyo, ganun din dapat ang pananaw natin sa katawan ni Jesus. Na para bang sarili nating katawan. Katawan natin to. Ang gagawin mo dyan, siyempre, ingatan mo, paliliguan mo, aayusan mo. You will present yourself to the best, di ba? Lalo na kapag ikaw ay may pupuntahan. Iniingatan mo ang sarili mo, inaayos mo. Hindi mo yan pinapabayaan. Di ba? Sa halip, magsusuklay ka, magtututbrush ka, magpapabango ka, dahil mahal mo yung katawan mo, iniingatan mo yan. Dapat ganun din daw ang tingin natin sa ating komunidad, sa ating pamilya. Tignan niyo po yung katabi niyo. Sige nga, tignan niyo yung nasa harapan, nasa likod. Ayan. Di ba? Tignan niyo. Minsan alam niyo, may mga bumabati sa amin na hindi namin matandaan. Yung pala, matagal nang ma-attend dito. Kasi hindi namin nakikita. Pero dapat tignan natin ang bawat isa. At yung katabi mo na yan ay bahagi ng katawan ni Kristo. Yan ang katawan natin. Okay? Mahal mo ba yan o hindi? Tinatanggap mo ba yan o hindi? Pinapahalagahan mo ba yan o hindi? Sinasaktan o hindi? Kung sakali nagkasala, pinapatawad o hindi? Okay? Yan ang ating katawan. Gusto mo bang makasama yan, makatabi? Hindi. Yan ang, iniiwasan mo ba yan? So pag iniiwasan mo ang isang membro, parang iniiwasan mo yung katawan mo na rin. Remember, we are a body. Katawan yan. And again, wala isa sa atin ang nais pabayaan ng kanyang katawan, kundi minamahal, tinatanggap. Kahit ano pa mang itsura yan, tanggapin mo na yan. Sapagkat yan ang binigay sa iyo ng Panginoon. So sa loob ng iglesia, dapat naroon yung pagtanggap talaga. Yung atmosphere ng love, acceptance. A place where we feel valued, ika nga, and we belong. Narito tayo, belong tayo, tayo dito, kapamilya. Dapat yun ang ating mood, yung feel dito, yung tono ng lugar ng ating pananambahan sa church natin. Na kapag pumasok ka dito, feel mo na welcome ka kahit ano ka pa man. Tanggap ka dito. So naroon ang hamon sa atin. Ipaalam natin sa bawat isa. Let's go to Galatians chapter 6 verse 10. Napakabilis ng oras. Galatians chapter 6 verse 10. Ito yung hamon sa bawat isa sa atin. Sabi dito, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon
sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Tapos meron po ditong diin, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So sabi doon, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Another translation, kaya nga habang tayo ay may pagkakataon pa, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Imagine kasambahay. Di ba sa pamilya, minsan ang tawag natin sa isa't isa, kasambahay, sino pa man yan, uncle mo, or pinsan mo, or katulong, kasambahay, kasama sa bahay. Sabi doon, habang tayo ay may pagkakataon, gumawa ng mabuti. Isa pang translation sa Tagalog. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa kapwa at lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. And I want you to look the word samantalahin. Sabihin natin, samantalahin. Okay, samantalahin daw natin ang lahat ng pagkakataon. Sapagkat alam nyo, hindi lahat ng pagkakataon ay nariyan ang mga bagay sa ating paligid. Ibig sabihin, ito ay maaaring lumipas o mawala. Ibig sabihin ng samantalahin, take advantage. Habang nandiyan yan, sapagkat hindi yan mananatiling nariyan. I remember Sister Ruby Todok. Siguro kung may panahon pa siya, kasama pa rin natin siya sa prayer, sa follow-up. I also remember yung ate ko, si Lolit. Siguro kung may panahon pa siya, nagtuturo pa siya sa children. Siguro nagluluto pa rin siya ng sisig, ng papaitan. I remember Kuya Ato. Siguro kung may pagkakataon pa siya, tumutugtog pa siya. Pero ang totoo, wala na silang panahon. Yung panahon nila ay tapos na. Pero ikaw at ako ngayon, sabi dito, samantalang tayo ay may pagkakataon. Sapagkat hindi lahat ng pagkakataon ay nariyan tayo, di ba? Habang tayo ay may pagkakataon, ibig sabihin, habang kaya pa nating gawin, samantalang may pagkakataon tayo, gawin natin ang mabuti sa ating kapwa, lalo na doon, sabi doon, sa iglesia. So don't wait for the time na wala ka ng panahon. Dahil may sakit ka, mahina ka na. Wala ka ng pagkakataon dahil napunta ka sa ibang lugar na ayaw mo, pero napunta ka doon, hindi mo na magawa sa iglesia yung dapat mong ginawa. Or, dumating na yung buhay mo, katapos na. Sila, wala ng pagkakataon. Pero tayo, ikaw at ako, sabi doon, samantalahin natin habang tayo mayroong pagkakataon. At alam nyo, meron tayong pagkakataon sa ayaw at sa gusto natin. Minsan lamang sa bukas na tayo. Ay, bukas na lang, ay saka na lang ako magiging seryoso, saka ako na lang gagawin yung gusto kong gawin, saka na lang yung pinapagawa ni Lord. Pero sabi sa Biblia, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, this is our moment, this is our time, ito yung panahon natin. Huwag nating ipagbawalang bahala, huwag tayo bukas, habang tayo may lakas. Sa wikang Ingles, sabi doon, so then, while we have the opportunity, while we have the time, let us do good to all people, and especially to the household of faith. So napakahalaga talaga na makita natin ang kahalagahan na tayo ay makibahagi sa iglesia. Ngayon, nakita natin ang kahalagahan, ang pangangailangan ng pakikilahok. Ano ang magagawa mo? Anong magagawa ako? Sa paanong paraan tayo makakadagdag, makakatulong, makakalahok sa pagbuo, sa pagpapalakas at sa paglalago ng komunidad. Alam nyo, napakaraming bagay sa pamamaraan na tayo ay makikilahok sa pagbubuo ng komunidad sa pagpapatibay nito. Ang challenge din sa atin ni Pastor Jesse, huwag tayong magpapagamit sa kaaway. Na imbis na tayo yung instrumento ng pagbubuo, tayo pa yung instrumento ng division or pagtatampuhan. Hindi po. Let's choose na maging daan tayo ng
pagbubuo o pagpapalakas, pagpapatibay ng iglesia. Colossians chapter 3 verse 23. Sabi dito, whatever you do, work it all with all your heart, as working for the Lord, not for human master. So ano man ang gawin mo ito ng buong puso, hindi para sa tao, kundi para sa Panginoon. Colossians chapter 3 verse 23. Whatever you do, small or big, ano man yan, gawin mo ito ng para sa Panginoon, para sa iglesia. Another scripture, Colossians 3:17, sabi dito, ano man ang iyong gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na may pagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. So ano man ang ating gawin sa salita o sa gawa, gawin natin lahat ito sa pangalan ng Panginoon. In everything that you do, sa pananalita, ano bang pananalita mo? Ito ba ay nakakapag-build up o nakakapag-destroy? Nakakapag-unite ba o nakakapag-cause ng division? In everything that you say, in everything that you do, yung gawa mo, ano ba yan? Nakakadagdag ba yan sa komunidad? Nakakatulong ba? Nakakapagpatibay? Anong magagawa mo? Ano ang ginawa mo? Anong magagawa mo? At ano pang planong gagawin mo sa hinaharap para sa iglesia? Again, sabi doon, sa salita at sa gawa, gawin mo ito para sa Panginoon. Alam niyo, ang salita is very powerful, di ba? Ang tao, pwede mo siyang sirain sa pamagitan ng salita. At the same time, pwede mo siyang palakasin sa pamagitan ng mga positive words na ibibigay mo. Ang salita ay may kapangyarihan kung paano ito nakakasakit, nakakapanira ng damdamin. Ito ay nakapagpapalakas din at nakapagpapatatag ng damdamin ng kapwa. Kaya minsan pag may dumaraan dito, dumadating na mahina, nalulungkot, pwede mo siyang palakasin ng kalooban. Okay? Pero pag may dumating naman dito, masaya, tapos sinabihan mo ng negative words, pwede rin siyang manghina. Sapagkat ang salita ay may kapangyarihan. Sabi nga dun sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So maging maingat po tayo sa ating salita, at ganun din sa ating gawa. Sa pagbibigay ng anumang bagay sa iba, when we give, when we do act of kindness sa ating kapwa, isa yun sa paraan na pinapalakas natin ang ating komunidad, ang ating pamilya. Sa pagbibigay ng anumang bagay, material man, serbisyo, panahon, o anumang bagay, yan ay pwedeng ikalakas ng komunidad. Minsan yung presence mo lang ay dumating ka, ibig sabihin, nakikiisa ka. Minsan, yung simpleng pagbigay mo ng isang bagay ay napakalaki. Minsan, yung pag-appreciate mo, thank you, Pastor. Pastor, nagustuhan ko yung ganito. Ganun din sa bawat isa. Pwede niyong sabihin ang magagandang salita para sa iyong kapwa. Sabi mo, salamat sa pananalangin, sinamahan mo ko. Salamat at dinalaw mo yung aking mahal sa buhay. Salamat at nariyan ka, kaagapay ko. In Matthew chapter 25 verse 40, sabi doon ng Panginoon, sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin niyo ginawa. Ano mang bagay, basahin po natin yan sa Matthew 25. Pwede nating ibaba kung nandiyan. Yan. Okay, ito ay sapagkat, sabi ng mga alaga doon, yung kwinentuhan ng Panginoong Jesus, sabi niya, Lord, kailan namin kayo nakita na nagutom, kayo ay nagkasakit, dinalaw ka namin. Sabi dito, ito ay sapagkat nagutom ako at binigyan niyo ako ng makakain, nauhaw ako at binigyan niyo ako ng maiinom, ako ay naging taga-ibang bayan at ako ay inyong pinatuloy. Ako ay naging hubad at dinamitan niyo, nagkasakit ako at ako ay inyong dinalaw. Nabilanggo ako at ako ay inyong pinuntahan. Kung papansinin niyo, yung mga gawa na yan ay puro pagdamay sa kapwa. Pagbibigay. Alam niyo yung simpleng pagbigay ng something, ano man yan, pagkain, damit, ay napakahalaga.
Tapos minsan, nagkasakit ang ating kapatid. Yung pagdalaw ay napakahalaga. Pagdalaw sa bahay o sa hospital, napakahalagang bagay. Yung time na wala siyang kakampi, para bang estranghero siya, at sinamahan mo, pinaalam mo sa kanya, napakalaging bagay. Sabi doon, wala akong madamit, ako'y binigyan mo ng damit, na para bang pakiramdam niya, lantad siya, binigyan mo siya ng damit. In other words, nandun ng pag-ibig, pagtanggap. Nagkasakit ako at ako yung dinalaw. Makapangyarihan ang dalaw. Makapangyarihan ang sabihin mo lang na pinagpipray ka namin. Nabilanggo ako at ako yung pinuntahan. Minsan ang mga tao naghahanap ng kaagapay, kakampi. Ang church ay narito, bawat isa sa atin ay may tungkulin. Anumang bagay, maliit man o malaki, nalalaman man ng marami o hindi yung ginawa mo. Sabi ng Panginoong Jesus, ito ay ginawa mo sa akin. Kanino? Kay Jesus, sa kanyang katawan. Sa buong iglesia ginawa mo ito. Bigyan mo lamang ako ng inuming malamig, ginawa mo na ito sa buong katawan ni Kristo. Nagkasakit ako, pinag-pray mo ako, dinalaw mo ako, ginawa mo yon sa katawan ni Kristo. Again, sabi doon, di ba? Ang bawat bahagi ay gumaganap ng kanyang tungkulin, ang resulta lumalakas. Yan po ang iglesia. Kaya, pagyamanin po natin ito, pagtibayin po natin. Ikaw at ako, meron tayong tungkulin, ikaw ay mahalaga. Magpagamit po tayo sa Panginoon, instrumento ng pagbubuo, pagpapatibay, pagpapalakas ng iglesia. Yumuko po tayong lahat, pikit natin ang ating mga mata. Hallelujah. Hayaan po natin ang Panginoon na patuloy na mangusap sa atin. Si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Para sa lahat. Para sa iglesia. Tayo ngayon ay hinahamon na gawin din na isakripisyo natin ang ating sarili para sa kapakanan ng katawan ni Kristo. Anong ginawa natin sa iglesia? Humingi tayo ng patawad kung kuminsan hindi natin pinaprioridad ang iglesia. Humingi tayo ng patawad kung minsan may nasasabi tayong negatibo sa iglesia. Humingi tayo ng patawad kung minsan meron tayong hinanakit sa iglesia. Tanggapin natin ang iglesia. Pahalagahan natin. Ikaw ay kailangan ng iglesia. Kailangan mo ng iglesia. Ikaw ay may bahagi na dapat mong gampanan. Huwag mong hayaan ang iglesia ay manghina at mawalan ng kapangyarihan. Ang nais ng Panginoong Jesus na ang kanyang iglesia ay manatiling buo, malakas, at epektibo. Yan po ang ating hangarin. Narito po tayo bilang isang pamilya. Magkakaagapay tayo. Ang sakit na nararamdaman ng isa ay nararamdaman ng lahat. Ang katagumpayan ng nararamdaman ng isa ay dapat nararamdaman ng lahat. Kaya kapatid,
Sino ka man, ano pa man ang estado mo sa buhay, ikaw ay mahalaga sa akin. Ikaw ay tinatanggap ko. Sa iglesyang ito, paghariin natin ang pag-ibig, pagpapahalaga, pagtanggap, at ang pakiramdam na tayo ay napapabilang dito. Sapagkat yun po ang nais ng ating Panginoong Jesus. Mahal na mahal ng ating Panginoong Jesus ang iglesia na ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. At bilang isang pamilya, magdamayan po tayo. Hindi lingid sa ating sarili na kung minsan may mga kapatiran tayong dumaraan sa pagsubok, may karamdaman, nangungulila, nanghihina. Narito po ang pamilya, ang iglesia, handang dumamay. Hindi ka dapat nag-iisa. Hindi ka dapat manghihina. Narito ang iglesia. Malalapitan mo, matatakbuhan mo. Narito ang Panginoong Jesus na siyang ulo ng iglesia. At ang bawat miyembro ay ginagamit niya daluyan ng pagpapala. Kaya sa umagang ito po, inaanyayahan ko po dun po sa mga nangangailangan ng kalakasan, nangangailangan ng kaagapay. Marahil may problema kang dinadaanan ngayon. Napakiramdam mo ang bigat-bigat. Pakiramdam mo nag-iisa ka. Narito ang presensya ng Panginoon, narito ang kanyang pamilya, handang dumamay para sa iyo. Kung ikaw kapatid, meron kang pangangailangan, kailangan mo ng kapayapaan, kailangan mo ng direksyon, kailangan mo ng kaligtasan, kailangan mo ng pagmamahal ng isang magulang, ng isang ama, ina, ng isang kapatid, narito ang iglesia. Narito ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng iglesia. Kaya kung sino man sa inyo ang merong pangangailangan ngayon, habang lahat na kayo ko, nais kong tumayo ka sa kinaroroonan mo. Huwag po kayong mahiya. Tayo po ay pamilya. Kung merong nararamdaman ng isa, dapat nararamdaman ng lahat. Hallelujah. Hindi ka dapat mag-isa. Narito ang iglesia. Meron pa pong tatayo, inaanyahan ko po kayo. Huwag po kayong huwag po kayong magdalawang isip. Ito ang pagkakataon natin na magdamayan. Ito ang pagkakataon na palakasin, patatagin natin ang ating pamilya. Hallelujah. Marami pong mga kapatid na nangangailangan ng prayer. Isa pa pong request, dun po sa mga tumayo, lapit po kayo dito sa harapan sapagkat nais po namin kayong damayan, makita. Huwag po kayong mahiya. Sige po, dito po sa harapan. Mga lumalapit nating kapatid na ito ay may mga prayer requests. Hindi na po natin kailangan pang usasiin lahat, pero alam natin na sila ay nangangailangan ng prayer. At tayo mga nasa likod, itong pagkakataon natin ngayon, at tulad ng sinabi sa salita ng Diyos, while we have the opportunity, gawin po natin. And prayer ay isa sa mga bagay na maaari natin gawin. And after prayer, maaaring pwede natin silang lapitan, kapatid. Anong may tutulong ko? Kapatid, nais kong iparamdam sa iyo, ipaalam sa iyo na narito kami. Idalangin po natin sila sa Panginoon. Hallelujah. Tuon po natin ating mga kamay sa kanila. Tanda ng pagkakaisa. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, narito po sa aming harapan ang aming mga kapatid, Panginoon. Na Lord, meron po silang mga karaingan, mga kahilingan. Meron po silang mga idinadalangin, Panginoon. Sa mga sandaling ito, kami po ay nakikiisa sa kanila. Sinasamahan po namin sila, Panginoong Diyos, sa kanila pong mga hangarin na makatanggap sa iyo, Panginoon. Lord, ano man po ito, sa pamilya,
kapayapaan, pagkakaisa, provision, kagalingan, Panginoon. Lord, sa hanap buhay, Lord, Ikaw po ang magbigay, direction, Panginoong Diyos. Lord, para sa mga anak, marahil, Lord, ano man pong pangailangan sa ngayon, Panginoon. Sama-sama po kaming dumudulog sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo ang aming mga kapatid nito. Namamagitan po kami para sa kanila, Panginoon. Lord, maraming salamat po sapagkat alam po namin na mahal mo ang iyong iglesia at handa kang tumugon sa aming mga panalangin. Kung kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, dinudulog po namin sila sa iyo, Panginoon. Banal na Espiritu, maghari ka, dumaloy ka sa lugar na ito, Panginoon. Paghariin mo ang iyong pag-ibig. Pawiin mo ang anumang pangamba. Lord, palayain mo po, Panginoong Diyos, ang bawat karamdaman na pakiramdam nila, Panginoong Diyos. Sila ay nakatanikala, Panginoong Diyos. Lord, padaluin mo po ang kagalingan mo para sa may mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Tumayo po tayong lahat. Awitin po natin minsan pa yung awit na yun. Banal na Espiritu, maghari ka sa lugar na ito. Hallelujah. Panginoon, narito po ang iyong iglesia. Narito po kami mga anak mo, Panginoon. Sama-samang dumudulog sa iyo, Panginoon. Banal na Espiritu, baguhin mo kami. Banal na Espiritu, gamitin mo kami, Panginoong Diyos. Banal na Espiritu, maghari ka po sa lugar na ito. Awitin po natin yun. Banal na Espiritu, maghari ka. Espiritu, maghari ka. Dumaloy at manahan pa. Walhati mo ang siyang nais ko. Lupubin mo ng presensya mo. Banal na Espiritu, Banal na Espiritu, maghari ka. Dumaloy ka, Panginoon. Walhati mo ang siyang nais ko. Lukubin mo ng presensya mo. Church, kailangan po natin ng banal na Espiritu ng Panginoon. Hindi po natin kayang mamuhay nang wala ang Panginoon. Kailangan po natin siya sa ating iglesia. Kaya patuloy nating paghariin ang banal na Espiritu upang makita natin, maunawaan natin, maintindihan natin ang kahalagahan ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat po na kami ay kabilang sa pamilyang ito, Panginoon. Na Ikaw ang aming Ama at bawat isa ay magkakapatid, Panginoon. Lord, maraming salamat, may kaagapay po kami. Salamat, Panginoon, hindi po kami nag-iisa. Salamat, Panginoon, mahal mo ang iglesia. Tulungan mo kaming mahalin ito, pagyamanin ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Ihanda na po natin ang ating sarili sa pagbibigay sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating tithes and offering. Ito yung ating pagkakataon na gumawa ng kabutihan. And as we give our tithes and offering, i-offer natin ang ating buhay sa Panginoon. Minsan pa manalangin tayo. Panginoon, narito po minsan pa ang iyong mga anak. Handang magbigay, Panginoong Diyos, ng kanilang handog. Ika po, Panginoong Diyos, para sa iyong kalwalatian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y malayang magbigay sa Panginoon habang sumasamba sa Kanya. Hallelujah. Announcement lang before we end tonight. Our DFD Design for Discipleship will start next Sunday,
3 p.m. to 5 p.m. We have about 15 people already registered. So if you want to take part, please, before you leave the church, doon po sa my lobby area, sign up your name, your age, and your contact number, and we will keep you informed. Pero magsa-start na yan next Sunday, 3 p.m. to 5 p.m. for the next 3 months, and after that, you'll receive a certificate of completion. So let's close in prayer. Father, we thank you for this morning. We thank you, Father God, for your word. We thank you, Father, for one another, Lord God. We thank you, Lord God, for your love. We thank you, Lord God, that, Lord God, together, Lord God, that we can stand, Lord God, against the attacks of the enemy, Lord God. So, Father, help us, Lord God, to see the value of each other, the value of the body of Christ, Lord God. We thank you for this day, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Sige po, awitin po natin to bilang panapos natin. We